Line curves, blowhorn. Yun, may daan doon sa pataas oh. Uy, nakakatawa ko to. Tabi-tabi po. Biyahe muna tayo. Amalis na ako. Madali lang. Nasa sa itaas pa ho. Okay. Ayun. Pamataas na agad ang sikat ng araw. Oh. Okay, good morning. Medyo natagalan tayo mga part sa pag-upload. Siguro mga 1 week ang pag-iitan. Kasi itong gagawin natin vlog ngayon ay malamang hindi pa agad mapapa-upload. Kasi madami akong mga ginagawa sa bahay, busy sa trabaho. So ngayon ay sasaglit lang tayo, lalabas ng madalian kagaya ng dati. Kasi may mga gagawin pa ako sa bahay. Meron akong inaayos. Dahil sa paparating na yung araw ng Kapaskuhan at magbabagong taon na. Syempre, konting makeover sa ating bahay. Magpipinto-pintura. At ayun, may kinakabit akong panel board, kung anong tawag doon, basta kinakabit sa dingding. May mga design ba? Medyo natuwa lang ako, kaya ayun. So dito lang ulit tayo mga part sa Batangas City. Malapit-lapit lang. Hindi pa ako makakalabas kasi nga medyo hinahapon sa sa pag-uwi galing trabaho. Tapos syempre ayun, may ginagawa nga tayo sa bahay, kaya hindi tayo maka-arya ng lahis ng malayo. At tuwing linggo, or hindi naman tuwing ligdangan, ay sinasamahan ko pa si mami sa palengke para makapag-stocks ng mga kumbaga pagkain buong linggo. At ayun, may pinuntahan din kami noong nakaraan. Binila ng mga gamit sa Pampasko, mga bata, alam nyo yun. Mga damit-damit, ayun. Tapos ito mga part, itong eco bag na to, yan, medyo colorful, kulay pink na may bula-bulaklak. May dala-dala tayo dyan. So mamaya ikikwento ko kung bakit may dala tayo niyan. At ayun, may halong excitement ang paglabas natin ito. But I'll never fall in love again till I found her. Ramdam nyo na ba mga part? Yung sa madaling araw na tawag dito, malamig. Talagang pumapasok sa sa mga buto-buto ang lamig. So ilang araw na kami hindi nag-aircon. Unang-una, sira ang aircon namin. So saktong-sakto na nag-amihan na, kaya malamig. So sa parting ito mga part, dahil nakukubli tayo sa mga puno, ay napakalamig. Nasa parting Dumuklay tayo mga part, dito sa Batangas City. So bala ko ay dediretso tayo papuntang basta yung buong kalsada. Hindi ko lang alam kung hanggang saan tayo makakarating. Basta ang pinaka-goal natin para sa araw na ito ay makapamasyal tayo. So kasi hindi talaga ako makatiis ng wala akong upload sa loob ng 1 linggo. Pero sa malamang ay medyo matatagalan tayo bago makapag-upload. Hindi ko ma-share sa inyo
kung mamayang gabi ay may upload ko to o baka sa isang araw pa. So pagpasensyahan nyo muna mga part, at pinaghintay ko kayo. At matapos naman itong itong season ng magpapasko ay babawi ako sa inyo. Pipilitin natin na kahit mga 2 times a week may upload tayo para hindi kayo naiinip. So dito na tayo sa may likuan. Dati dito ako dumadaan sa may padiretso mga part, kasi doon sa may bypass ang aking dinadaanan. Pero diretso na din naman ang may bypass itong kaliwa, kaso mas malapit to. Ayan, sa mga mahilig mag-travel mga part, kita nyo yan, yung mga punong yan sa ating unahan, no? Kung kayo ay nakakarating na sa Calatagan, Batangas, merong may halos kasing yung kamukha, pero hindi siya parehas na puno. Alam ko ibang puno yung doon sa may Calatagan, kasi nung unang beses natin pumunta ng Calatagan, nung nag solo ride tayo papuntang Cape Santiago, ay may natanahan tayong ganung klaseng mga puno yung nakahilera sa kalsada. Pero mas maganda yung doon sa Calatagan. Ito kasi ay ibang klaseng puno, pero kumbaga halos yung nagiging kahawig. Ayun. Ayun, sasabihin ko na kung ano itong laman ng ating itong daladala kong eco bag. So yun nga pala mga part, nung nakarang araw ay nakabili na tayo ng bagong drone. Kapalit ni Kalapate yung ating unang drone. So medyo nag-upgrade tayo na kaunti. At from Mini SE ay ayun, ating tayo ay sumugal papuntang Mini 3 lang mga part. Hindi pa natin kaya yung mga Mini 4 Pro, medyo may kamahalan, 60,000 ata yun. So ang kagandahan nito mga part, ito talaga yung aking pinapangarap na remote control. Meron naman siyang yung remote control ang Mini 3 na built-in na yung kanyang screen. Pero mas gusto ko talaga itong nasa sa ibabaw yung aking pinaka-monitor. So, napakaganda, napaka-smooth. Kaya nga lang ay kung mapapansin nga ninyo, nakalagay lang diyan sa box, ay ang nabili ko yung yung hindi Plymore combo, kasi nagkakaubusan ng stocks. Wala masyadong mabibilhan ngayong mga parts. So kumbaga paunahan lang sa SM City Batangas ko to nabili mga parts. Kumbaga talagang basta't magka-stocks ay unahan na kayo. So hindi ko na inintay na meron pa ng Plymore combo na kasama mga bag. Pero pagkadating din sa bahay, buhat ng pagkakabili namin itong bagong drone natin, ay buli na kaagad kami sa Shopee, or nag-order sa Shopee ng pinakabag nito. So medyo gipit pa lang at wala pang budget, kaya hindi pa ako makabili nung pinaka charging hub, yung charger nito, at saka yung extra battery. Kaya isa lang ang battery natin mga part, at medyo limitado lang ang pagpalipad natin, kasi ayun nga, wala tayong pamalit pa. So banda-banda dyan, magkakameron naman. Hintay-hintay lang tayo, tiwala lang. Wala lang lagi tayo na magkakameron tayo ng mga bagay na pinapangarap natin. So mas malaki siya ng konti kaysa sa una kong drone, pero napaka-smooth nito mga part, kaya mas magandang gamitin. So sa nagtatanong or magtatanong kung nasaan na yung ating dating drone, ay nasa sa bahay pa, pero plano ko na i-out na si Kalapate. Medyo madami na yung pinagsamahan natin noon, solid sobra, pero kailangan natin bitawan, dahil na padagdag din sa mga pambili ng ng mga battery nitong bago nating drone. Grabe naman yun, sir. Hindi ko lubos akalain na magkakameron tayo nung medyo angat na kaunti doon sa gamit natin.
Kasi nga talagang napakahirap gamitin nung ating Mini SE. Bali ang aking plano kasi yung Mini 2 SE, kasi okay na yon. Kumbaga parang replacement lang ng ating datihang drone, pero hindi ganun kaganda din ang ang quality noon. Kaya ayun, medyo sumugal tayo kahit medyo mahal-mahal. At ayun, dagdag na naman ang ating bayadin. Lakasan lang ng lubang apart. Kahit na lugi pa tayo sa mga nabibili nating gamit, sa kinikita natin dito sa ating YouTube, ay yung kasiyahan naman na naibigay sa akin at syempre sa inyo ay hindi mapapantayan yon. Kaya okay lang yon. Pasasaan ba at magiging okay din, magiging yung masasambot din natin yan. Hindi ko na iniisip yun kung kung kailan, basta dire-diretso lang. Tiwala lang tayo lagi. Okay, malapit na tayo dito sa may labasan, okay, pinaka-crossing dito sa bypass road na yung sinabi ko kanina na ang tatagusan ay Sampaga. So parang barangay Sampaga na ata nakakasakop nito. So kakanan tayo. Kapag diniretso yan ay papunta yung Tingga. O napuntahan na naman natin dati, na-vlog na natin yan, papunta dyan sa Tingga. Pero pwede naman natin balik-balikan ng mga lugar na dati natin napuntahan. Siyempre may mga bagong mga subscribers ako dyan, mga bagong dating kagaya nyo na nanonood, na ngayon na nakapanood o nakabisita dito sa akin channel, ay hindi nyo pa napapanood yung yung mga datihang kong vlog. Yan ang lalaki. Kaya dahan-dahan lang tayo. Medyo nangingilo ako pag ganyan yung mga nakakasalubong akong truck, lalong lalo na kapag dito sa likodan ko. Madalas akong napapadaan dito, pero hindi ko pa napapasok itong mga palob ng ng tulo. So subukan nga natin dito mga part. Alam ko na hindi nyo pa ito na napupuntahan, kasi parang hindi ko pa ito nabablog. So ito ipapasok pa kanan, buhat doon sa ating doon sa highway. Hindi ko pa lang sigurado kung anong sitio nakakasakop dito. Diretso tayo. Okay naman ang kalsada dito sa paloob. Shoutout sa mga taga Tulo, Batangas. Tabing daan, nakawayan siguro nakakatakot kapag yung ang bahay nyo ay malapit sa kawayanan, tapos sobrang tahimik ng gabi, natutulog ka, lalong lalo na't nag-iisa ka sa bahay. Tapos di ba yung ang puno ng kawayan, yung naagit-it, malagit-it pagka yung yung nahanginan. So parang nakakatakot. Okay, paloob. Parang to, yung kumbaga looban talaga. May daan pa doon pero hindi kalsada. Oy, palalim to. Dahan-dahan lang tayo. Oy, PCX. Oh, grabe naman yun, sir. Imagine niyo dito mga part, dadaan kayo ng gabi. Oh. Ay, may naman ay, pero nakatumba yung yung solar lights. Oh. Blind curbs, blowhorn. Yun. May daan doon sa pataas Uy, nakakatawa ko to. Tabi-tabi po. Okay, diretso tayo. Imagine nyo kung dadaan kayo doon ng gabi baka ganda ng mga kalsada dito Diretso lang tayo mga part. Konting pasyal-pasyal lang Hindi ko lang talaga matiis mga part na hindi ako makakapag-upload. Talagang vlog is life ata ako Simula nung nagsimula ako, talagang hindi na ako mapakali kung wala akong upload. Welcome to Calle Guapo. Aba, ay pababa doon check natin mamaya yun. Dito muna tayo. Akalain nyo may Calle Guapo doon.
At least nadaanan natin yung ganoong ano, klase ng kalye. Oh, grabe naman yun, sir. Tigil nga tayo. Oh my God, napakaganda. Ay, tanaw dun yung ano, grotto ng Mama Mary. Tapos nasaan yung Santo Domingo? Hindi kita dito yung ano, yung ginuwang na bundok na kung saan ay ating ano, na-vlog na nung nakaraan pinuntahan natin. Ayun, Mount Banoy natatakpan ng makapal na ulap. So banda-banda dyan mga part, gusto ko ulit umakyat. Tumalapit lang naman dito sa ano, sa Batangas City, malapit sa bahay kumbaga. Kaya ayun, gusto ko lang ulit ma-experience yung lamig sa itaas. Sana makachimpuhan natin na pagi para may pakita ko sa inyo anong itsura noon, na kahit na nakapunta na naman tayo doon na naipakita kong foggy yun, ay mapakita ko pa din. Hindi ako magsasawa na paulit-ulit kong pakita sa inyo yung ganda sa amin dito sa Batangas City. Oh, grabe naman yun, sir. Ay, welcome to Sitio Tulo Riverside Community Garden. Pwede kaya dito ano, tumambay. Ang ganda oh. Ay, kahit hindi na tayo magpalipad dito ng drone mga part. Teka lang ha. Nakakatakot naman, nakakalula. Kita nyo yung view yan oh. Nakakalula oh. Tingnan nga natin, sana pwede ang kumbaga hindi taga dito mismo. Tingnan nga natin saglit. Ganda, colorful. Colorful ng ano, ng green at yellow. Tao po. Isilip lang po saglit. Oh, napakaganda dito ah. May mga tanim na gulayin. Sa parte doon ay tawa-tawa, betadine, ay mga ano, yung kumbaga organic na gamot. Oregano, kamaria, ay mga halamang gamot, aloe vera. Tapos may kubo dito. Oh, ang ganda ah. Ang ganda ng view dito. Tapos dito mga halamang gulay. Ayun, mustasa, okra, siling Taiwan, talong, kamatis. Salamat po. Sana po ay ano, kung sino man po namamahala dito ay silip lang po. Napakaganda. Kaya sana hindi tayo makamura. Pasensya na po at medyo trespassing. Oh, wow, itong pinakamaganda dito. May view deck sila. Natanaw-tanaw yung ano. Ang ganda. Tapos reading station. Yun, may mga aklat dito na siguro pwede sa ano, mga bata. Siyempre mga naglalaro dito. Ito may tambayan, may mga oyaye. Tapos yan, may CR pa nga dun oh. Tapos itong pinakamaganda dito mga part. Ganda. Oh. Ano kayang tawag dito? Ay, umiikot siya oh. Grabe nakaisip dito. Ang ganda. Tapos dito sa kabilang parte, Batangas Bay oh. Pakaganda. Okay, try natin itong pababa. Ang lahat ng ito mga part ay kumbaga first time kong gagawin. May mga bahayan dito. Ano kayo meron dito? Hindi pa ako nakakapasok dito eh. Welcome si Chubuli Road 2. Papunta doon ang Jenadel. May Jenadel doon. Ano kaya dito? May mga naka-ATV. Ano kaya to?
Ba, ano tayo, ano? Campsite? Ba, nga, ano? Nakita akong parang ano yung parang tent. Ba, kaganda noon. Tapos ang pinakaharapan ay ang view. Oh, parang gusto kong alamin yun ah. Parang campsite yan. Hillscape, glamping. Hillscape glamping. Tatanong tayo. Ate, pwede po magtanong. Ito po yan, ano, campingan? Parang ganun. May campingan dito. Ano po ito? Yung pwede pong day tour at saka night tour? Ano po yan? Pwede pong overnight o ano? Ano po siya? 4 p.m. po yung check-in. Tapos hanggang 1 p.m. Kinabukasan po. Pwede po. Sige po ate, thank you. Ayos. Oh, parang ang ganda doon. Kasi ang view sa unahan mga part ay yan yung nakita nating ano, napakagandang anong yan, no? Check natin yun sa Google Maps kung maganda. Wow, kita nyo yan, no? Oh, sobrang palusong naman. Mamanawak itong ano, itong tulo. Biro nyo isang paloob pa lang yung napupuntahan natin. Grabe naman yun, sir. Tingnan nga natin dito. Ito yung sinasabi kong kaligwapo. Tingnan nga natin yung mga gwapo yung mga nadi dito. Shoutout sa mga taga dito sa tulo, kaligwapo. Silipin ko lang to. Ay, napakaganda ng ano. Napakaganda naman, sir. Ay, ang ganda dito sa pababa. Na ano ako na bablang ko, na speechless ako sa mga nakikita ko. Kita nyo yan, oh. Parati ko sinasabi na mag-ikot-ikot kayo sa inyong mga lugar, dahil hindi nyo namamalayan may mga magagandang pwedeng punta sa mga lugar ninyo. Naku. Okay, kaya mag-aalangan kasi ako baka tumabsong ating brakes, pero bago-bago pa naman ang brakes si Blossom. Ang inaalala ko lang yung pagtaas mamaya. Kaliwa o kanan, kaliwa o kanan, kaliwa tayo. Kasi ang belt nito ay papalitin na. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako mga part naglalalayo. Parang sabi ko na to nung nakaraang vlog ko na magpapalit ako ng belt, pero hanggang ngayon hindi pa ako nakakapagpalit. Busy na kasi. Oh, pasan tayo? Ay, diretso na doon. May mga bahayan pa. Diretso pa ba tayo? Oh, ang ganda naman dito. Ay, may gayon din, oh. Campsite din siguro to. Siguro nga campsite din. O dami pala dito sa Tulungayan. Oh, pwede dyan mag-camp. Hindi ako nagkakamali. Balik na tayo. Amo, dalawa yung nakita ko ng ano, pwedeng pagkampingan. Yung isa ay positive na pwede. Kasi 4 PM ang check-in, ang check-out nyo ay 12 ng tanghali. Pero parang maganda doon. Hahanapin ko mamaya sa Google Maps yung glamping na yun. Parang ang ganda. Oh, ito nga kasi sinasabi kanina, baka ay kaya, may salida. Pero kapag akit tayo sa Mount Banoy na gantong sitwasyon ni Blossom, baka malagutan tayo ng belt. Kaya delikado. Pero babalik tayo sa Mount Banoy mga part. Sa mga hindi pa dyan nakakarating sa aming ano, pinakamataas sa bundok dito sa Batangas City, ay dadaling ko yung mga part. Ipapa-experience ko sa inyo kahit sa panonood man lang yung pakiramdam ng nasa Tagaytay. Siyempre, kung ano yung lamig ng Tagaytay, yun din yung lamig ng ano, ng Mount Banoy mga part, kasi magkasing taas lang yan. Okay, ito na yung pinakalabasan. Labas tayo.
check. Ayos. Time check. Time check muna tayo. 9:07 ng umaga. At ayun, sa kaya galing ang mga ito? Parang bagong ligo kasi Totoy. Ligo sa ilog. Baka nga may ilog dito, pinaliguan ng mga yun. Buti na lahat may mga solar lights dito. Pero kung sakaling kung wala yan, ako. Tabi-tabi po. Medyo nakakatakot dito kapag gabi Tigil nga tayo dito. Papakita ko lang sa inyo nang hindi nakasakay sa motorsiklo. Ayan Ito nyo yan. Ito yung nadaan natin kanina sira na may ilaw pa kaya yan? Yan Tapos pag diretso doon ay agad yung kurbadang pataas. Kaya may nakalagay doon na blowhorn. Tapos blind curve. Ayun di ba nakakatakot dyan tayo na. Kaya hindi ako bumabiyahe ng gabi mga part. Bukod sa malabo yung aking mata sa gabi, ay yun na yung yung takot din ako sa mga mapadaan sa mga gantong madidilim na lugar. Kaya ang ating kalimitang biyahe mga araw sa umaga para hindi tayo abuti ng dilim sa biyahe. Okay. Ayun. Sana ay kahit pa paano mga part ay nasiyahan kayo sa ating pagpasyal dito sa Barangay Tulo. Dito lang muna mga part Babawi ako sa sunod. At medyo busy pa lang ako. At may madami pa tayong ginagawa sa bahay. Mga kabayo. At pag uwi ko sa bahay ay ayun, tutuloy ko yung aking ginagawa, yung mga pinipinturahan kong pader sa aming loob ng bahay. At busy pa tayo. Pero banda-banda dyan pag nakaluwag, mag-ikot tayo. Medyo magagala-gala ulit tayo mga part. At sana ay basta pipilitin kong hindi umabot ng 1 week na wala akong upload. Kasi kahit ako naman ay hindi ko na yung kaya. Talagang adik na adik akong mag-upload lagi ngayon. So ayun, dito ko na lang tatapusin mga part. Ride safe at stay safe sa ating lahat. Kita-kita na lang tayo sa susunod pa ating vlogs.